Saan ba nagsimula ang Diyos? Saan siya nagmula? Saan siya nanggaling? Yan ang mga tanong na mahirap sagutin. Saan nanggaling ang Diyos? Di ba, tinanong niyo ba yan? Kung may Diyos, saan siya galing? Galing tayo sa, iba, galing sa kawayan. Iba, galing sa nanay niya. Okay, interpret nyo na sa kwan natin. Kasi 4 lang yung certified na English ko. Nakatitulo yan, mga kapatid. Walang pwedeng ano yan. Awit chapter 90 verse 2, kung may lalagay mo dyan. Saan nagsimula ang Diyos? Bago pa man ipanganak ang mga bundok, at bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula sa walang hanggan sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. Malinaw na sinasabi daw ng Diyos, o sinasabi rito na ang Diyos ay umiiral bago pa ang lahat at bago pa ang simula ng lahat. Isaiah 43, verse 10, bago ako ay walang Diyos na nilalang, ni magkakaroon man pagkatapos ko. Kaya huwag kayong ma-confuse. Ilan ba ang Diyos? Ang Diyos ay hindi 2, hindi 3. Ang sabi niya, Isaiah 44 verse 6, ako ang una at ang huli. Bukod sa akin ay walang Diyos. Minsan ako confused tayo, tumawag siya ng Ama. Yun ay solving problem. Amen? Ang una at huli ay nangangahulugang walang simula at walang wakas. Kaya ang Diyos walang pinagmulan. Revelation chapter 1 verse 8, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Ang siyang kasalukuyan, ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Walang pinagmulan ang Diyos. John chapter 1 verse 1, sa pasimula siya ay salita. Nung umpisa, nagsasalita ang Diyos, boses lang. Ba? At ang salita ay sumasa Diyos. Alangan naman nagsasalita ako, yung boses ko, hiwalay sa akin. Habang nagsasalita ako, yung salita ko ay sumasa kay Roger Aquino. Hindi niyo maigi. At ang salita ay Diyos. Noong sinabi ng Diyos sa sa Old Testament, na ang sinabi niyang magkaroon ng ilaw, nang pasimula, salita siya. Di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God. At ang salitang ito ay Diyos. Saan nagsimula ang Diyos? Sabi mo sa iyong katabi, naintindihan mo ba? Parang hindi nakikinig yung iba, mga kapatid. Kaya ako nag-intro ng ganitong mga bersikulo dahil mahalaga ang pag-uusapan natin ngayon. Asan yung aking, mahiwagang stick? Amen. Okay na ba ito? Check. Habang chine-check yung aking mahiwagang pindutan, kumustahin mo yung katabi mo. Sabi mo, alam mo, best, namimiss kita. Sige. Dapat masaya ang buhay. Huwag kayo malungkot, mga kapatid. Ang taong lagi nakasimangot, madaling mamatay. Kaya kahit mahirap ang buhay, kahit anong, tawa lang. Alam nyo, sabi ng ating General Superintendent, pinakinggan namin kaninang madaling araw bago kami mag-pray ng mag-asawa. Ang Pinoy daw unique. Kahit nagpatong-patong yung mga kotse sa Cebu nung lumubog sila sa baha, pag may dumaang camera, agad-agad nagpo-post. Diba? Unique. Habang tumatawid sila, mapatid sa ilog na hanggang lieg na lang, pag may nakaganon pa. Grabe yung mga Pilipino, talagang masayahin ang mga Pilipino. Amen?
nakakatawa o nakakatuwa, mapati hindi nakakatawa. Nakakatuwa na mayroon tayong ganitong lahi. Na kahit maraming problema, nakangiti pa rin. Yan ang maganda sa atin. Tingnan mo yung katabi mo, Pilipino ka ba? Are you a Filipino? Yeah. Yan ang natin marka natin, mapatid. Ang Pinoy, iba ang Pinoy. Malakay chapter 3, papatid, verse 6, ang sabi ng Bible, "For I am the Lord, I change not. Therefore ye sons of Jacob are not consumed." Hebrews chapter 13, verse 8. Lahat yan sa King James Version. "Jesus Christ, the same yesterday, today, and tomorrow." Hindi, forever. May mga pastor na gumagamit ng salitang tomorrow. Ang tomorrow may katapusan. Amen? Pero sabi diyan, forever. Lahat ng may forever, magsabing amen. Amen. Sana all, mga kapatid. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Ito po, Diyos, ay iyong pagpalain. Lahat ng puso na may katanungan, sagutin mo, Panginoon. Lahat ng puso, Lord, na mayroong kabagabagan, bigyan mo ng rest, Panginoon. Salamat po ng marami. In Jesus' name we pray. Amen. Yung bang palakpak na, sobrang lakas na palakpak. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yung ba yung pinakamalakas natin palakpak? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Bago kayo mo po, mga kapatid, gusto kong ibigay ang pag-uusapan natin ngayon para may pang-pag-usapan tayo. Mahirap kapag kayong nagbasa lang ako ng Bible, wala man lang tayong pag-uusapan. Ano pa di, uwian na. Diba? Sabihin natin lahat, New Year, same God. Sabay-sabay, New Year, same God. Amen. Umupo ka ng nakangiti. Amen. Relax. Mapatid. And feel at home. Every New Year daw, we celebrate change. Amen. New calendar, new goals, new resolution. Every New Year. Every New Year, marami kang sinasabi. May natutupad, may hindi natutupad. But while everything around us changes, the Word of God reminds us of one unchanging truth. God does not change. Amen. Kaya sinabi ko sa inyo nung una, doon sa unang verse na binasa natin, ang Diyos ay walang pinagmulan. He is the Alpha and Omega. Ilan kayang mga New Year's resolution ang nakakalungkot kasi hindi natupad o hindi nagkaroon ng katuparan? Amen? Ang Diyos walang pinagmulan, ang Diyos hindi nagbabago, ang Diyos hindi kayang diktahan kasi siya ang pinagmulan ng lahat. Bago pa lang ang simula, Diyos na siya. Ang sabi ng kumpare ko, mga kapatid, change is the law of life. But God Himself never changes. New Year, same faithful God. Ang ibig sabihin ng ating kumparing ito, lahat daw ng bagay sa mundo ay nagbabago. Nagbabago ang panahon, nagbabago ang sitwasyon, nagbabago ang tao. Dati may buhok, walang buhok na. Ngayon nagkaroon ng buhok. Diba? Dati may ngipin. Ngayon walang ngipin na. Tapos nagkaroon ng ngipin uli. Nagbabago ang tao. Nagbabago ang plano.
at maging tayo mismo nagbabago. Natural at hindi maiiwasan ang pagbabago. Ito yung sinasabi niyang batas ng buhay, the law of life. Ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi nagbabago ang kanyang karakter, hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal, hindi nagbabago ang kanyang katapatan, at ang mga pangako niya ay nananatiling pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kaya ang ibig sabihin, mapatid, New Year, same God. Yung Diyos noong una, anong nakaraan, siya pa rin ang Diyos ngayon. Anong ibig sabihin ng bagong taon? New challenge. Bagong karanasan. Pero parehas na Diyos, nakasama natin, tapat, maaasahan, at hindi nag-iiba. Hallelujah, hallelujah. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Sa madalit sabi, kahit magbago daw ang mundo, kahit ang ating buhay, may isang matibay na sandigan ng ang tao, ang Diyos. Hindi kailanman nagbabago. Amen. Bagong taon, pero ang Diyos pareho pa rin, hindi siya nagbabago. Amen. Kalabitin mo ang iyong katabi. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ang pag-uusapan ngayon. Gusto kong i-present sa inyo ang ating pag-uusapan. Same God, New Year, same God. Number 1, naniniwala ba kayo na ang Diyos, God, was faithful yesterday? Ang sabi diyan, the faithful love of the Lord never ends. Siya yung Diyos pa rin. Amantakin nyo nung naglalakad ang mga taga-Israel, mapatid. Kaya may preaching ako na dead end na ba? Yung ang Diyos, mga kapatid, noong naglalakad ang kanyang mga anak, hinabol sila ng mga sundalo ni Paraon, sa magkabilang panig, mga kapatid, may bundok, wala silang pupuntahan. Red Sea lang. Natatakot sila dahil mamamatay silang lahat. Pero the same God who opened the Red Sea, the same God who shut the mouths of lions, the same God who filled the upper room with the Holy Ghost. Amen. Ang aking inipresent sa inyo, yung Diyos noong una sa Old Testament, siya yung Diyos ngayon na pinag-uusapan natin ngayon. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Sabi nga, one of the greatest struggles believers face is trusting God in the present when circumstances feel uncertain. Kaya mo bang magtiwala sa Diyos kahit sa panangin mo walang Diyos na kumikilos sa buhay mo? Ang fear daw, kadalasan lumalago when we forget the goodness of God. Pero ang Scripture repeatedly calls God's people to remember. Why? Because when we remember what God has done, our faith is restored. God's faithfulness revealed in Scripture. Lamentation chapter 3 verse 22, ang sabi nito, dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon, hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nagkukulang kahit kailan. Si Jeremiah, inexplain niya ito during, mga kapatid, na ang Israel, ang Jerusalem, ay wasak. Everything around him suggested failure and loss. Ang hirap magtiwala na sinasabi mong ang Diyos ay hindi nagpapabaya, gayong ang buhay mo wasak. Tingnan mo yung katabi.
Yet in the middle of devastation, Jeremiah looked back and recognized God's faithfulness. God had preserved His people. Tinignan niya yung kabutihan ng ating Panginoon. Pangalawa, remembering yesterday builds faith today. Ano ba ang nagawa ng Diyos sa'yo noong 2025 na masaya? Meron ko bang prayer na sinupad ng Diyos noong 2025? Paano kaya kung itong taon na ito, 2026, ang Diyos parang nanahimik siya? Parang yung pagitan ng Old Testament at the New Testament. 400 silent years ang Diyos, sinarado niya ang kanyang bibig, pinabayaan niya ang mga tao, kailanman hindi siya nakipag-usap sa mga tao. Diyan nagsimula yung gera-gera, nagsimula yung matitinding mga relihiyon na pumapatay ng mga hindi nila kasama sa kanilang religion. Ang Diyos tahimik siya. 400 silent years ang pagitan ng Old Testament up to New Testament. Ang Diyos, mga kapatid, nag-relax, namasyal. Ang Diyos, mga kapatid, nandoon, nag-computer. Ang Diyos, mga kapatid, nandoon, uminom ng tsaa, uminom ng Starbucks. Wala siyang pakialam. Bahala kayo. Sa loob ng 400 years, wala siyang kinausap kahit isa. Do you think, kapatid, ang Israel, nagbago ang kanilang pananaw sa Diyos? Sa loob ng 400 years, ang Diyos ba, mga kapatid, na kanilang kinilala, nagbago sa kanilang buhay? Alam niyo minsan, ang Diyos, mga kapatid, nagtatampo siya sa atin. Remembering yesterday builds faith today. Psalms 77 verse 11, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. Huwag kang mainip, huwag kang magtampisaw, magmukmok kapag ka ang Diyos hindi kumilos sa panahon mo ngayon. Kapag ka parang tahimik daw ang Panginoon ngayon, alalahanin mo kung paano siya naging tapat noon. Dahil ang Diyos na kumilos doon ay siya ring Diyos na kumikilos ngayon. Sa madaling sabi, ito'y panyaya na unang-una, magtiwala ka muli sa harapan ng ating Panginoon. Lakasan mo muli ang iyong loob. At mawawalan ka ng kaba kapag ka nagtiwala tayo sa Diyos na nagbabago ng buhay natin. When we forget God's past faithfulness, we begin to doubt His present power. Sabi mo sa iyong katabi, parang ikaw talagang tinutukoy ni Pastor. Tingnan niyo ang kwento ni Elias. Kilala niyo si Elias? Ang kwento ni Elias ay gawa-gawa ko lamang. Ang batang ito, habang nagkakamulat siya, lagi niyang naririnig ang kanyang lola na nagpipray, Lord, salamat, napakabuti mo noon, ngayon, at sa darating. Hindi maintindihan ng batang ito, mga kapatid, ang panalangin ng kanyang lola. Salamat, Panginoon, dahil tapat ka kahapon, ngayon, at magpakailanman. Nung naging binata si Elias, nagkatrabaho, pero nawala ng trabaho, nagkaroon ng sakit ang kanyang ama, na halos ikamamatay niya, doon niya naalala ang prayer ng kanyang lola. Psalms 145 verse 13, the Lord is faithful in all His ways. Tinignan niya at nakita niya yung upuang tumba-tumba. Alam niyo yung mga may edad na? Ang gustong mga upuan niya yung pa-relax, nakataas ang paa, di ba? Lahat ng mga matured. Taas ang kamay. Kaway-kaway dyan. Di ba?
ba ganyan tayo pag nagana? Yung gusto natin, ay, habang nag-relax yung kanyang lola, nagpe-pray siya. At nabuksan niya ang lumang-lumang Bible, mga kapatid, at nabuksan niya ang Psalms 145, verse 13. Tandaan niyo itong maigi guys, magbabago ang panahon, pero ang Panginoon hindi magbabago. Amen. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya pag tayo may hiling sa Diyos, na kahit malabo pa sa paningin mo, ang susi lang, ang magic word lang yan ay trust. Magtiwala ka sa ating Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Naalala niyo yung batong yan? Sa Joshua chapter 4, verse 9, ang sabi diyan, Joshua also set up 12 stones in the middle of the Jordan, where the priests who carried the ark of the covenant were standing. The stones are still there today. 12. Bakit aapat? Yung iba, mga kapatid, nahulog. Gumulong, kaya hindi napulot na ilagay. Ano bang significant ng stones na yan nung si Joshua ay tumawid sila sa Jordan River? The same scenario nung si Moses itinawid yung angkan. Ang sabi ni Dex, mahigit 5 milyon mga kapatid na tao na tumawid sa Red Sea. Ganon din nung panahon ni Joshua pagkatapos ni Moses. These stones were reminders so future generations would know what God had done. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, maglagay kayo ng isang batong sobrang bigat na kaya lamang yung dalhin. Dahil yung 12 stones na yan, ang pinili ni Joshua ay tigi-isang tao sa kada lahi. 12 tribes of Israel, may representative at maglagay ng batong yan. Ang sabi diyan, aalalahanin ninyo na ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng isang bagay na hindi nyo kakalimutan. Tandaan nyo every testimony, every answered prayer, every breakthrough in your life is a stone reminding you that God was faithful yesterday. Amen ba? Kaya kapag ang bawat isa sa atin, mga kapatid, may mga pinagdadaanan sa buhay natin, lagi niyong tandaan, ang Diyos nung nakaraang panahon, hindi siya nagbago sa ngayon at sa darating pang panahon, hindi kanya papabayaan. Ang instruction ng Panginoon sa mga Levites, that time kasi, flooded ang lugar. Nanggagaling, mga kapatid, doon sa taas yung tubig, sobrang lakas ng agos. Pero ang instruction ng Panginoon sa kanila, once na mga pare, humakbang at umapak sa tubig, grabe, hihinto ang agos ng tubig. Pag hinto ng tubig, tuloy-tuloy yung una, palabas hanggang doon sa Red Sea, hanggang sa matutuyo ang lupa. Ako'y naniniwala, mga kapatid, lahat ng pinagdadaanan natin, kapag ka nagsimula kang umapak sa instruction ng Diyos, lahat ng gusto mo. Ano ba yung pinagpipray mong mahirap? Sundin mo ang salita ng ating Panginoon. Pag sinunod mo ang salita ng Diyos, kahit sa paningin mo malabo, sa Diyos, may kasiguruhan lahat ng gusto nating marating sa buhay. Isa pang malakas na palakpak sa Panginoon. He was choosing the most impossible moment, the most dangerous moment, and the least expected time to act. Hindi sinabi ng Diyos, teka muna, guys, hinto muna. Hayaan natin matapos ang tubig. Sakit tumawid. Ang Diyos laging suspense. Para malaman yung maigi na ang Diyos sumasagot, sa gitna ng magulong buhay mo, magtiwala ka lang, bes.
Hindi sinabing, teka muna, anak, kumalma ka muna at maging malinaw ang lahat, saka ako kilos. No. Sa panahon na gulong-gulo ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, humakbang ka ng pananampalataya. Lord, naniniwala ako sa iyo, Panginoon. Sinasadya raw niyang kumilos sa sandaling yung pinaka-imposible, pinaka-mapanganib, at hindi inaakala ng sino man. Napakasarap siguro. Ay, nung panahon, mapatid, na ako'y takot, na akala ko ikamamatay ko na. Ang sabi ko, Lord, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay. Alam niyo guys, ang solusyon ng lahat ng bagay, acceptance. Kung ganyan ang tsura mo, tanggapin mo na, Lord, salamat. Wala na akong magagawa talaga, Panginoon. Hindi yung habang naglalakad ka, lungkot na lungkot ka, bakit silang gwapo-gwapo? Ang gaganda nila, bakit ganito ako? Alam niyo, mapatid, mayroong bagay na nasa sayo na wala sa kanila. Kaya wag mong i-compare ang sarili mo. Ang pag-compare daw ng sarili ay insulto sa harapan ng ating Panginoon. May plano ang Diyos, bakit ganyan ka? Tingnan mo yung katabi mo. May plano ang Diyos. Ang stones daw ay mayroong dalawang purpose. Number 1, a reminder for those who witnessed the miracle. Mahirap magkwento na wala kang pinagdaanan, bes. Kaya yung mga pinagdadaanan yung nalulungkot kayo, nasasaktan kayo, binitray kayo, niloko kayo, ano pa? Sinaktan kayo, ano pa? Bahagi yan. Pasalamat ka nga, may ginamit ang Diyos na naging demonyo sa buhay mo dahil ikaw ay lumago. Pero kung sabihin, salamat naging demonyo ka sa akin, hindi ganon. Mga kapatid, salamat may Judas sa buhay natin. Lagi niyong tandaan, mga kapatid, si Judas ay kusang nagpakamatay nung binitray niya si Jesus Christ. Kaya lahat ng naghudas sa inyo. Alam na this. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, alam na this. A remember for those who witnessed the miracle. Pangalawa, a conversation starter for the future generations. Para ipaalala daw sa mga susunod na generation na may Diyos tayo. Amen. Ang kinatatakot namin mga preacher ngayon, kaya nga lagi namin suggestion, sir, magkaroon tayo ng, yung parang museum mga kapatid, hindi yung musileo yung lahat ng mga ginawa ng Diyos noong unang panahon, sa United Pentecostal Church, mailagay doon sa, ano ba tawag doon? Tama ba? Museum. Kasi may sinabihan kong ganyan, tawa siya, uy, patay? Hindi. Hindi, bro. Musileo yon. Sa Mindanao, ang daming mga testimony. Na mayroon tayong church doon na hinagisan ng granada. Paghagis, parang rapture. Talsika lang mga kapatiran, mga kapatid. Pagbagsak, buhay pa rin. Niratrat sila, mga kapatid, 3 timba ng basyo ng bala ang nakita ng mga sundalo nang tinipon lahat yun. Isa lang ang patay. Sino? Yung taong tumalon sa bintana at tumakbo na takot mamatay. Nasaan yung mga damit na butas-butas? Hinahanap namin yon sa aming headquarters. Ang problema, dinala sa Amerika, doon nila inilagay. Ang sabi namin, bawiin natin yun. National treasury natin yun eh. Diba? Mayroon pang ikinento na aking kaibigan, kasama niyang pastor, mapatid. Nilapitan siya ng mga rebelde. Pagkatapos, pastor, tinawag sa pastor pa. Gusto namin uminom ng buko, umakyat pa yung pastor. Pagbaba niya, mapatid, binaril yung pastor. Bang! Bulag tayong pastor. Pagkatapos, mga kapatid, nakita nilang buhay pa, hinuhugot yung Chris para putulan siya ng ulo.
Yung asawa ng pastor tumayo at nirebuke yung mga rebelde sa pangalan na Jesus. Nagtakbuhan sila. Bumangon si pastor. Buhay na buhay. Nasaan yung damit ni pastor na butas? Dapat ilagay doon sa National Museum natin. Para malaman ng mga susunod na preacher, susunod na generation, na ang Diyos ng United Pentecostal Church ay hindi basta-basta Diyos. Siya yung Diyos noong unang panahon, siya yung Diyos ngayon, at siya yung Diyos sa darating. Isang pinakamalakas na palakpak kay Lord. Bakit kailangan yung timing na ito ay mahalaga? Hindi niya hinintay na maging favorable daw ang sitwasyon. He chose the worst possible time to prove that His power isn't limited by natural conditions. Yung panahon na ikaw ay takot na takot. Yung sabi ng doktor, mamamatay ka na. Ang sabi nating pastor sa Cebu, ang sabi sa kanya ng pastor kay Pastor Gabieta, Lo, umuwi na po kayo. Mamamatay na ho kayo. Ano ba ang doktor? Ang doktor ba'y basta lang magsabing doktor siya? Nag-aral siya ng napakaraming taon para pag-aralan ang buhay ng isang tao, yung sakit, katawan ng tao. Kaya may karapatan siyang magsabi, Sir, Lolo, Tatay, Kuya, mamamatay ka na. Ano ibig sabihin? Tama ang sinabi ng doktor. Tumayo yung pastor, ang sabi niya, hindi totoo. Sinungaling yung doktor. Umuwi si pastor, mga kapatid. Nag-retire si pastor. Inappoint yung kanyang manugang si Pastor Gikilan. Ang sabi niya, magre-retire na ako. Pinagawan siya ng bahay doon sa gilid ng dagat para habang inaantay niya ang kanyang... bakit andito ho kayo? Tara, magtayo tayo ng simbahan dito. Yung pastor na sinabihang mamamatay na. Hanggang ngayon, Diyos por Santo, buhay pa siya, mga kapatid. At nangangaral pa ng salita ng ating Panginoon. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Ang punto de vista na gusto kong sabihin sa inyo ito. Pag hindi pa panahon ng isang tao, pag may misyon ka pa sa mundong ito, kahit isang bulati na lamang ang pipirma sa sertipiko ng iyong kamatayan, sasabihin ng Diyos sa iyo, wag muna, wag kang pumirma, may pagagawa pa ako sa Kanya. Brothers and sisters, hanggat may mission ka pa sa Qatar, kahit sabihin nilang mawawalan ka ng trabaho, pag ang Diyos may nagsabing, dito ka muna sa Qatar, dahil magpakalalim ka muna sa pananampalataya, mga kapatid, bibigyan ka pa ng maraming trabaho. Isang malakas na palakpak kay Lord! Hallelujah! Ano ba ang mga pinagdadaanan nating flood stage ng buhay natin? Karamihan sa mga dalagat binata, ang kanilang mga surlanin ay ang kanilang mga pusong titibuk-tibuk, Panginoon, kailan pa? Diba? Diba? Lunes, biglang nang tayo'y magkakilala. Kasi yung mga ganong salita, mga kapatid, hindi kalooban ng Diyos kasi yan. Amen ba? Isang malakas na palakpak kay Lord. Pangatlo, yesterday's faithfulness guarantees tomorrow's hope. Sarap pakinggan. Alam nyo, mga mare na lang kasi nandito kayo. Mga Mars, kapag nagtiwala kayo sa Diyos na makapangyarihan nung una, laging tandaan, sagot ng Diyos ang future natin. Amen ba? Pastor, nasasabi mo yan kasi pastor ka. Wala kang nararamdaman takot. Talaga? Tao rin ako, mga kapatid. Kung kayo nagugutom din ako. Hindi ko sinasabi sa inyo na I and my Father are one. Wala akong sinasabing ganyan, mga kapatid. Jesus Christ lang yan. Diba? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tanda natin maigi,
God does not change. His power has not weakened. His promises have not expired. The same God who delivered, healed, provided, and saved in the past is still working today. Praise God. Alam niyo, kapatid, masarap maglingkod sa Panginoon. Sabi ng ating superintendent, God's faithfulness in the past is the foundation of our confidence for the future. Ano bang ibig sabihin daw niyan? Kapag naranasan na natin na tinulungan tayo ng Diyos dati, sa problema, sa takot, sa pagsubok, nagiging patunay yan na maaasahan pa rin natin siya sa mga darating na araw. Sarap pakinggan yung mga quotation ng ating mga leaders, mapatid sa Amerika. Parang ganito, kung hindi ka iniwan ng Diyos noon, hindi ka rin niya pababayaan bukas, Sister Edna. Kayo matakot sa pag-aaral ng inyong mga anak, makatapos or what, magkagulo ang aking anak. No, isip pa sa Diyos natin lahat yan. Kung tinulungan ka ng Diyos noon, kaya kanyang tulungan ngayon. Pangalawa, God is with us today. Kita niyo yung larawan na yan? Naghahanap ako ng magandang larawan ni Daniel. Ano kaya iniisip ng mga leon nung siya ay hinulog doon? Yung mga leon, 3 araw ng fasting. Nasa Bible ba yung pastor? Hindi, akin lang yan. Sarili kong version yan, mga kapatid. Kaya kung makipagtalo kayo sa akin, hindi kayo mananalo, akin lang yan. Some people say, this year will be different. Laging sinasabi niya, New Year's resolution. But the better confession is, this year, God is still with me. Maaring iba ang sitwasyon mo ngayon daw. May mga pagsubok, may mga luha, may mga tanong, pero ang pangako ng Diyos ay malinaw. Hebrews chapter 11 verse 13, I will never leave thee, nor forsake thee. Palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. Ang GPS, pwedeng mag-reroute yan, but it never abandon you. God may allow changes in direction, but He never disconnects. Lagi ko sinasabi sa inyo, pag nag-pray kayo, prepare kayo. Masakit o hindi, nakakatuwa or what, pag nag-pray kayo, Lord, bigyan mo ko ng direksyon. Ay ibinigay ng Diyos na direksyon sa iyong ayaw mong puntahan. Tapos nagmamaktol ka ngayon, akala ko ba, Lord, bibigyan mo ko ng direksyon. Yun na nga yung magandang direksyon para sa iyo. Kasi ang nakikita ng Diyos, mayroon pang bagay na dapat mawala sa buhay mo. Amen ba? Sabi ni Jeff Arnold, God's presence is more important than perfect circumstances. Higit daw na mahalaga ang presensya ng Diyos kaysa mga perpektong kalagayan natin. Dito na ako. Okay na ako. Hindi yan ang gusto ng ating Panginoon. Minsan gusto natin daw na lahat ay maayos bago tayo magiging masaya sa nararamdaman o ng kapayapaan. Tatanggalin ng Diyos yung comfort zone na tatanggalin ka ng Diyos sa yung comfort zone. Pero sinasabi dito na kahit hindi perpekto ang paligid mo, kahit hindi ka mapalagay sa trabaho mo, sa relasyon mo, sa kalusugan mo, kung kasama mo naman ang Diyos, sapat na. Praise the Lord. Kahit wala kang GF, wala kang love-love, mapatid, wala kang best or what, kung ano man tawag mo, mapatid, pag kasama natin ang Panginoon, sapat na. Dahil kasama natin ang Diyos sa buhay natin. Kahit nasa ospital ka raw, may problema sa trabaho, kung nararamdaman mong kasama mo ang Diyos, may kapayapaan ka. Hindi mo kailangan harapin ang bagong taon na mag-isa. Kasama mo lagi ang Diyos sa paghakbang ng buhay mo. Alam niyo mga kapatid, tingnan niyo ito If you can overthink the worst, why can't you overthink the best?
Kung may lakas ang isip mo para mag-alala, may mas malaking lakas ito para maniwala. Alam niyo, kapatid, yung nag-overthink ka, ang tawag dyan ay analysis paralysis. Kapag ka ikaw ay masyadong nag-aalala, hindi ka makakilos. Ang tawag dyan ay analysis paralysis. Gusto kong magkaanak. Kaso, pagkapaglaki, nakalimutan ko. Pumuntang hagdan, nahulog. Hindi ka pa nga nag-aasawa. Anak na agad at nahulog na agad. Mga kapatid, ang iniisip mo. Diba? Subukan mo muna, bes. Madalas daw ang isip natin, mabilis tumakbo sa mga what if ng problema natin. What if ma-fail? What if masaktan? What if hindi mag-work out ang aming mga relasyon? Pero isipin mo ito, kung kaya ng utak mo na gumawa ng worst case scenarios, kaya rin itong mag-imagine ng God-sized possibilities. Palagpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hindi ka sinabihan ng Diyos na pigilan ang pag-iisip. Tinawag ka ng Diyos para i-renew ito. Kapag pinili mo na pag-isipan ang kabutihan ng Diyos, ang pag-asa ay lumalakas at ang takot ay humihina. Hello? Kapag pumasok daw ang negative thoughts, itanong mo sa iyong sarili, ano ang best na pwedeng gawin ng Diyos dito? Pilitin mo raw o pilitin ang fear-filled imagination ng faith-filled expectation. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Gamitin mo ang isip mo para mag-alala. Kundi para, wag mong gamitin daw ang isip mo para mag-alala, kundi para magtiwala sa Diyos. Ask the Lord na tulungan kang i-train ang isip mo na mag-focus hindi sa worst, kundi sa best na kaya mong gawin. Renew your mind with faith, hope, and trust in God. Kung may lakas ang isip mo para mag-alala, may mas malaking lakas ito para maniwala sa harapan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Naniniwala kong may gagawin ng Diyos sa atin. Ilang ba rito ang mga malapit ng matupad na pangarap nyo sa Pilipinas? Sino rito yung nakapagpatayo na ng bahay sa Pilipinas? Dapat, bago kayo magpatayo, buuin nyo muna sa isip nyo, mapatid, yung perspective ng gusto nyong ipatayong bahay. Ang bahay ko, kailangan ang underground pa ganun. Parang may trend pa na sasakyan para, walang imposible sa Panginoon. Ano ba? Dapat 3 ang kwarto sa taas. Dapat may attic pa na 4 na palapag. Oh, grabe, puro imposible mga kapatid. Dito, titrain natin ang ating isip. Magtiwala tayo sa Diyos. Next, kapatid, God is already in our tomorrow. Naniniwala ba kayo dyan? So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Grabe ang Panginoon, mga kapatid. Hayaan daw natin mamroblema ang bukas sa kanyang sarili. Huwag namang sky is the limit. Huwag. Mag-ipon kayo. Dahil hindi habang panahon, malakas kayo na nagtatrabaho dito sa abroad, mga kapatid. Mamuhay sa kasalukuyan, harapin ang mga gawain at pagsubok ngayon. Iwasan ang labis daw na pag-aalala. Yan ang ibig sabihin ng verse na ito. Iwasan ang labis na pag-aalala. Ano bang magagawa mo pag may problema ka? Itong lagi kong tinasabi sa mga kapatiran namin sa Pilipinas. Pag may problema ka, ang ginagawa, unang-una, iyak. Ano ang nagagawa ng iyak sa problema? Pumapangit ka pa. Oh, iyak ka ng iyak. Papangit ka. Mawala ka ng ganang kumain. Mamamayat ka.
Anong naitulong ng iyak? Bes, isa lang ang sikreto. Pag punong-puno ka ng problema, buksan mo ang iyong silid. Kung saan man lugar yan, lumuhod ka sa Diyos. Umiyak ka ng umiyak sa harapan ng ating Panginoon. Isang malakas na palakpak kay Lord, mapatid. Ang sabi nating former General Superintendent Pastor Bodegas, pag nagpe-pray ka raw, kahit sinong espiritu hindi niya naririnig ang sinasabi mo, basta direkta kay Lord. Pero pag sinasabi mo ang problema mo sa kapwa mo, mga mananampalataya, dinig na dinig yan ng mga demonyo. At habang nagkikwento ka, nagpaplano na sila, may sinusulat na sila, the next hakbang. At diba? Ang agenda natin, nagkakaroon sila ng general meeting, nagpapatawag ng general urgent meeting, emergency meeting, ang demonyo, mapatid. Anong agenda? Pabagsakin, Sister May. Tinawag pang sister, bisa rin kapatiran yun, mga kapatid. Minsan, ang demonyo, mapatid, nagkakatawang kapatiran din yan eh. Sabi ni Pastor, di ba? Binago ko lang. Di ba? Nakakatakot yung demonyong nagkakatawang kapatiran. Kasi siya, kung mismong demonyo, tatawanan mo lang siya. Ang sabi ng Bible, si Satan is like only a roaring lion. Roaring lion, bakit? Wala siyang ipin. Pati matanda na siya. Puro atungal na lang. Pero ang totoo niyan, mapatid, hindi kanya kayang gawin. Gusto lang niyang gayahin ang ating Panginoon. Kasi si Jesus Christ, He is the Lion of Judah. Mapatid, ginagaya lamang niya si Jesus Christ. Si Jesus Christ, punong-puno ng ngipin. Ang ibig sabihin, may power. Di ba yung ating mga kasabihan, lagyan niyo ng ngipin. Bakit bungal siya? Ibig sabihin, lahat ng batas dapat may ngipin. Amen? Naniniwala ba kayo, kayang gawin ng Diyos lang lahat ng bagay, mapatid? Tingnan yung verse na ito, For I know the plans I have for you. Wow, my God. Sarap-sarap pakinggan. Sabi mo sa iyong katabi, Bes, alam ng Diyos yung plano niya sa'yo. Kalabitin mo, huwag kang matulog ka mo. Sabi mo, huwag kang matulog. Magtiwala ka sa Diyos kahit hindi malinaw ang sitwasyon. Tiwala lang, Bes. Bro, magtiwala ka lang, pare. Magtiwala ka lang sa Diyos. Kahit hindi raw malinaw para sa'yo, magtiwala ka lang. May pag-asa ang hinaharap kapag ang Diyos ang gumagabay. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Hindi dineclare yan ng kapitbahay mo. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Oh, alam niyo bang pag pinakakuan ka, yung lahat ng pag-aalala mo, biglang sasabi, ay, salamat. Di ba, Brother Alvin? Yes. Yung bang alala ka, anong kakawin ko? Di ba? Ininginig ka. Alam niyo yung taong sobrang kaba, hindi mo maintindihan kung naiihi ka, madudumi ka, o diba, pinapawisan ka ng malamig, hindi mo maintindihan. Pero yung biglang ba't tumakpik sa'yo, okay na. Pagtapik niya sa'yo, naramdaman niya yan? Sabi mo siyang katabi, alam mo, Bes, naramdaman mo yan? Palakpak ng malakas sa harapan ng Panginoon. Matyaga at manatiling tapat, dahil ang kabutihan ng Diyos ay darating sa kanyang oras. In His time. Hindi sa panahon mo. Hindi sa inaakala mong gusto mong ang Diyos nandyan lagi sa'yo. Sino ang nakakita ng dulo? Di ba yung mga tao nandun sa tuktok? Ikaw, magtatanong ka, anong nakikita mo? Nakikita ko silang parating na. Pero ikaw hindi mo makita. Alam niyo bang ang Diyos, hindi lang siya nasa tuktok. Nasa tuktok siya ng mga tuktok, mga pati may tuktok na iba-iba sa atin. Ang ibig sabihin, alam ng Diyos lahat. He
Hindi pangako ang agarang tagumpay ang talatang ito, kundi katiyakan na ang Diyos ay may mabuting plano at hindi niya tayo iiwan, even sa gitna daw ng pagsubok. Kahit sa gitna ng pagsubok, hindi ka iiwan ng Diyos. Ang sabi ni Anthony Mengan, when God is directing your steps, your future is secure. Even the path is unclear. Sarap pakinggan, mga kapatid. Sino yan? Pastor natin yan sa Pentecostal of Alexandria. Mga kapatid, senior pastor natin yan. Sabi niya, when God is directing your steps, your future is secure. Even the path is unclear. Kahit hindi malinaw, secure ang ating future, mga kapatid. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin daw, hayaan mong ang Diyos ang manguna sa iyong mga desisyon, sa iyong paniniwala, sa iyong direction sa buhay. Ipasa Diyos natin lahat. Di ba bro? Anong pangalan mo bro? Yung nickname mo. Chris. Tayong matatay, ang worry natin, totoo, future ng ating pamilya. Pag hindi yan nalagay sa puso ng tatay, medyo may konting saltik-saltik. Di ba? Kapag asawa mo yan, sister, walang planong mister mo, panahon na para hiwalayan mo siya. Oh, totoo yan. Nag-asawa ka ng taong robot na walang plano sa buhay. Pero lahat ng tatay, mapatid, may future na kanilang inaalala sa kanilang pamilya. Si Brother Jay, kaya hindi umuwi ng Pilipinas dahil may plano siya sa kanyang anak. Makapagtapos ng pagiging albularyo, pagiging kumadrona, mga kapatid. Diba? Yung lamig, tinitiis ni Brother Jay, mga kapatid. Yung lungkot, tinitiis siya kahit magkahiwalay sila ng kanyang babes. Ayos ba? Kaya pag nag-uusap sila, hi babes. Oh, kahit sa kung lang tawagan man lang, kinikilig kayo parehas. Pero marami sa atin, nung kinilig, hindi na nakinig. Sabihin mo sa iyong katabi, pag kinilig ka, makinig ka. Oh, palagpakan natin si Lord, mapatid. Your future is secure. May katiyakan daw ang kapayapaan dahil ang Diyos ay tapat at may mabuting plano. Oh, thank you, Lord. New Year, same God. Naniniwala ba kayo dyan, mga kapatid? Last ay ito. Ano ang response natin? Same God, renewed commitment. If God is the same, the question is not, will God be faithful? Ang tamang question daw ay, will I be faithful to God this year? Marami sa atin nagsisimba dahil lang walang kausap na iba. Punta tayo sa church. Dahil doon, wantusawa ang usapan, may tsibog pa. Hindi, joke lang mga kapatid. Kaya nyo naman kumain sa labas eh. Kung ang Diyos daw ay hindi nagbabago, dapat tayo magbago. Magbago saan? Magbago sa panalangin. Kung dati ang prayer natin, kunti lang, lakihan natin. Amen ba? Magbago saan? Magbago sa ating pagsunod. Kung dati ay hap-hap lang pagsunod natin, ngayon, gawin na natin medyo malapit ng buo. Magbago saan? Dapat magbago tayo sa pag-ibig sa Kanya. Alam nyo, mapatid, didiretsahin ko kayo. Ang buhay, hindi natin hawak. Hebrews 9:27, and as it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Pag inabutan ka ng kamatayan, hindi siya nagtatanong kung prepare ka na ba o hindi. Hindi siya nagtatanong kung may ipon ka na ba. Hindi siya nagtatanong kung sinagot ka na ba. Hindi siya nagtatanong kung may bahay ka na ba. And as it is appointed unto man once to die. Brothers and sisters, ang bad news sa ito, mga kapatid,
lahat tayo ay nakatalaga sa kamatayan. Kahit panayang saksak mo ng glutathione sa katawan mo, batid, and as it is appointed unto man once to die. May tatlong news ang tao. Narinig niyo na ba yun? Good news, bad news, worse news. Ang good news ay ito, alam nating mamamatay tayo. Tama? And as it is appointed unto man once to die. Ang bad news ay ito. Hindi mo alam kung kailan siya darating o kung kailan ka mamamatay. Ang worst news ay ito. Yan ang tanda nyo. Yung pinaka-worst news, bibihira ang naghahanda sa araw ng kanyang kamatayan. Ang ginagawa natin, paghahanda, mapatid, sa anumang mangyayari sa buhay natin. Isang malakas na palakpak kay Lord, mapatid. Today we gather not to meet our new God, but to recommit to the same God who has been faithful through every trial, every victory, and every season of our lives. I-recommit daw natin yung buhay natin. Lord, magbabago na ako talaga. Dapat sa atin, mapatid, magbagong buhay na tayo. Lahat tayo, mapatid, mayroon tayong gustong marating sa buhay. Pero tandaan nyo maigi, nakikita ng Diyos. Alam nyo kung saan ako lumaki? Lumaki akong pastol ng kalabaw. Sino rito nakakita ng kalabaw? Hindi yung Mercedes-Benz, yung Ferrari, yung Cadillac, mapatid. Hindi. Kalabaw. Hey! Yeah! Sino rito yung kayang tumayo sa ibabaw ng kalabaw at tumatakbo pa? Mapatid. Lito lapit pa ako dyan. Ha! Oh, ganun kami. Aalis ako ng alas 5 ng madaling araw, babalik ako ng alas 6 ng gabi. Wala akong ibang kausap kundi hayop. Buti lang hindi ako mukhang naging hayop, mapatid. Pero ngayon ang kausap ko tao. Sabi mo sa iyong katabi, tao ka ba? O kalabaw ka? Kaya yan ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Amen? New Year, same God. 2 Corinthians chapter 4, verse 1 up to 2. We do not lose heart, but we have renounced the hidden things of shame. Kailangan tanggalin natin lahat ang mga nakakahiyang bagay sa buhay natin. Next, mapatid, renewed commitment, not retreat. I-renew natin, huwag tayong humiwalay, huwag tayong huminto. Sayang ka. Tandaan nyo maigi, ilang riyas na ang nasayang sa'yo sa pagpunta ng church. Tapos tatayo pa si Pastor Hazel at kukonsinsahin ka pa na ang pagbibigay ay galing sa puso. Ikaw naman, nagbigay ka, mga kapatid. Kasi tumayo siya eh. Bilangin mo. Bilangin nyo. Dapat sana, every Friday, nandun ka, mapatid. Umiinom ng tsaa. Nakataas ang paa, nanonood ng Netflix, mapatid. Pero nandito ka. Yung iba rito, puyat pa. Yung iba, nagmamadali, papasok pa. Dapat sana wala ka rito eh. Pero nandito ka, dahil ang sarili mo, iniaalay mo sa Diyos, di ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes. Present your body as a living sacrifice, ang sabi ng Bible. As a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Pag nasa loob ka ng church, huwag yung nagtitext ka. Paano magiging acceptable ang iyong alay sa Diyos? Nandito ka, mga kapatid. Habang nandito ka, tinitext mo yung utang mo. Mamaya, ha? O di kaya, nagsisend ka, mapatid, na promotion ng mga Avon. O, mamaya, pwede itong 5 gives. Sabi mo sa iyong katabi, magbago ka na, bes. Renewed commitment to holiness. Hindi gusto ng Diyos na tayo'y lumihis. Gusto niyang tayo'y maghigpit na kumapit sa Diyos. Amen ba? Ito raw ay urgent call, no compromise, no half-hearted devotion. Buo dapat sa atin. New Year,
same God. Brothers and sisters, malapit na ang ating Panginoon. Palagpagan natin ang ating Panginoon Diyos, kapatid. Kaya kung minsan, laging sinasabi ng mga pastor, parang verse dyan sa Joshua, choose you this day whom you will serve. Dapat sana sa Trinidad, huwag ka na mag-invite. Ano bang pakialam mo sa kanila kung ma-impyerno sila? Malagay sila sa ayong gitna ng impyerno, ano ba yun? Purgatorio. Tama ka naman, di ba? Ano bang makukuha ko sa inyo, mauututan ko ba kayo, dadalhin ko sa church? Di ba? Sa church ba, pa nagdala si Sister Edna ng napakaraming bisita, may incentive ba? Na ang church nagbibigay siya ng 1,500 reals every Sunday. Oh, sana all, mga kapatid. Sabi ni Joshua, choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your father served, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. Patang sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Hindi natin mapipilit yung mga kapatiran na hindi na magpatuloy sa gawain. Ang mahalaga na ihatid natin ang magandang balita sa kanila. Tandaan itong maigi, mga kapatid. Sa Judgment Day, hindi tatanungin ng Diyos kung ano ang lawak ng impluwensya mo, imperyo mo sa mundo. Ang tatanungin ng Diyos sa isa lang. Yung sabi ng Bible, well done, thou good and faithful servant. Ano, naglingkod ka ba ng matapat sa akin? Ang Diyos sobrang mitikuloso. Alam niyo salitang mitikuloso? Yung kunting bagay, ayos. Ako mitikuloso rin ako eh. Sa church, pag nakita ko medyo galaw-galaw yung, alam niyo, hindi pwede sa akin yung mga upuan na may lagpas-lagpas. Mga kapatid, nasisira yung espiritu ko, mga kapatid. Oh. Sasabi nila, si pastor na naman, tumayo na naman. Minsan, ginaganon ko yung pulpito. Medyo may alikabok. Mitikuloso ang Diyos. Pero minsan nakakainis yung pagiging mitikuloso, ano? Lalo kapag ang mga kasama mo ay walang pakialam sa buhay. O, di ba? Eh, yung kay! Gusto mo lahat perfect. Pero yung iba, walang pakialam. Pag kumain, hindi nakuhugas ang pinggan. Bakit? Dito napunta rito. Samantalang ikaw, kumakain ka pa lang, iniisip mo na kailangan malinis na yung lababo. Di ba? Di ba? Nagpaplano ka pa lang maligo, iniisip mo na lang, patutuyuin ko yung sahig pagkatapos. Tapos papasok yung mga ibang walang pakialam, mga kapatid, buhos dito, buhos doon, lagpan na yun, lahat, yung mga sabon, yung mga nagkalat-kalat dyan. Tapos, excited sila pag pumasok ng CR. Wow, ang bango, ang linis. Eh sana, kung ganoon ka pumasok, ganoon ka lumabas. Ang Diyos, ganoon din, mga kapatid. Mitikuloso ang Panginoon, ultimong maliliit sa buhay natin, pinakikialaman ng Diyos. Sa church, True Channel, ang Panginoon, inire-reveal niya sa kanyang mga preacher na itong sabihin mo sa kanila. May church na nag-hire ng pastor. Wanted church pastor. Requirements, ganito, ang dami. Yung pastor, mga kapatid, nagpasa ng kanyang requirements. Sabi ng board, tanggap. You're hired, pastor. First Sunday, pagtayo niya, mapatid, sinalubog sa agad ng usher, pastor, huwag kang mangaral ng sabong, may kumpare ako dyan. Papapasok pa lang ang pastor, sa gitna ng simbahan, mapatid, pastor, dami kong mga bisitang mga marites. Huwag kang babanat ng mga chismosa. Hindi na babalik yan. Hanggang sa pagbunta sa pulpito, ubus na ang kanyang sasabihin. Kaya sabi niya, mapatid, tumaytayong lahat. Sabi niya, we are dismissed in the name of the Lord Jesus Christ. Wala siya ipipreach. Alam niyo guys, hindi kayo ang nagdidikta kung ano ipipreach ng pastor. Alam niyo bang bago kami prepare ng sermon, katakot-takot na prayer,
at katakot-takot na imagination, mga kapatid, ang ginagawa namin, may hatad lang namin sa inyo ang salita ng ating Panginoon. Minsan, mga kapatid, para kami mga siraulo na yung pinipreach namin, ina-absorb namin yung sarili namin. Ina-absorb namin. Kasi kung hindi, walang buhay ang sasabihin namin sa inyo. Kaya, itong taon na ito, sabi mo sa iyong katabi, tandaan mo, magbagong buhay ka na. Sabi mo, tandaan mo, magbagong buhay ka na. Romans chapter 12 verse 1, I appeal to you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, or acceptable to God, which is your spiritual worship. Bagong taon, bagong antas ng panalangin, bagong apoy ng pagsamba, bagong katapatan sa Diyos. New Year, same God, same power, same grace, same Spirit. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mapatid. Tatapusin ko ang aking preaching na ganito. Sabi nga dyan, you may fall, but don't give up. Huwag kang susuko hanggat tumitibok pa ang iyong puso. Amen ba, mga kapatid? Palakpakan malakas ang ating Panginoon. Tignan niyo yung illustration na yan. Natumba siya, pero hindi siya nag-give up. Tumubo pa siya muli. 10 beses o ilang beses tayong matumba. Magkamali, umiyak, nasaktan, binitray. Huwag kang susuko. Kasama natin ang ating Panginoon. New Year, same God. Tumay tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Lumagpas ako ng 4 minutes. Pero ang Diyos may plano sa ating lahat. Amen.